Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami. Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! 2! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising!
kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe.
nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo. At ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni ng mozzarella at cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yun, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Ang kwento ng munting sirena na si Arya. Noong unang panahon, sa kailaliman ng karagatan, mayroong isang mundo na walang sinumang tao ang nakakaalam. Dito ay umaawit ang mga lumba-lumba, nagsasayaw ang mga dikya, ang maliliit at makukulay na isda ay lumalangoy. At sa kailaliman ng tubig ay may isang maringal na kaharian. Ang mga taong dagat sa kaharian na ito ay naninirahan ng tahimik kasama ang lahat ng mga nilalang ng dagat. Pinaghaharian ito ni Haring Poseidon na
na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak na babae na lagi niyang pinananatili sa loob ng kaharian. Si Arya ang bunso, hindi niya nauunawaan kung bakit hindi siya pinapayagan pumunta kahit saan. Sinabihan lang siya na may mga panganib sa labas ng kaharian. Inakala niya na ang tinutukoy ay ang mga kalalakihan na nakatira sa ibabaw ng lupa. Arya, kapag nasa hustong gulang ka na, makakapagsuot ka rin ng sarili mong korona. Pero sa ngayon, dito ka muna sa kaharian. Pinagbabawal ko na umalis ka. Pero gusto kong malaman ang tungkol sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao sa lupa ay walang paggalang sa buhay na nasa dagat. Nagtatapon sila ng basura sa ating dagat at hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Kaya magtiwala ka sa iyong ama, Arya. Nakinig naman si Arya, ngunit lalong tumitindi ang kagustuhan niyang mag-usisa. Hindi ko na mahihintay ang aking paglaki at ang korona. Baka naman kasing bait din namin ang mga taong naninirahan sa ibabaw ng lupa. Nag-isip ng isang plano si Arya upang makatakas sa kaharian ng karagatan. Naisip niya na matutulungan siya ng mga kaibigan, ang malaking balyena na si Whale Willie at ang lumba-lumba na si Dolphin Dolphy. Dahil maaari silang makalabas at makapasok sa kaharian kung kailan nila naisin. Sa tarangkahan ng kaharian ng karagatan, pinadaan ng mga gwardyang isda sina Dolphin Dolphy at Whale Willie. Malaya silang nakakalabas-masok ayon sa gusto nila. Ngunit sa sandaling wala na sila sa paningin, binuksan ni Whale Willie ang kanyang bibig at lumabas mula doon ang munting sirena na si Arya. Sa ganoong sariling pamamaraan, nakalabas si Arya at lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay, nadama niya ang hangin. Nakita niya ang paglubog ng araw at narinig niya ang mga ibon. Ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Maya-maya, nakarinig si Arya ng musika na nanggagaling sa di kalayuan. Sumisid siya sa tubig at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pagkatapos ay may nakita siyang isang malaking barko at mga kwitis na umiilaw sa itaas nito. Isang barko! Tingnan natin sa malapitan. Arya, tumigil ka nga! Baka mapanganib! Binalaan siya ng kaibigang si Dolphy, ngunit hindi nakinig si Arya. Arya, ano ka ba? Lumangoy siya palapit sa barko, kung saan natatanaw niya ang hari ng lupain at ang anak nitong si Prinsipe Edward. Ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng prinsipe. Isang prinsipe! Arya, hindi tayo dapat nandito. Umuwi na tayo. Baka makita nila tayo eh. Nagsimulang tumugtog ng plauta ang prinsipe sa may unahan ng barko. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Sinabayan ni Arya ng pag-awit ang tugtog ng plauta. Likas na maganda ang kanyang tinig. Narinig ng prinsipe ang tinig at gulat na tumingin sa paligid. Kanino ang magandang tinig na yun? Mag-iingat ka, Arya. Makikita ka nila. Samantala, nakamasid ang masamang kapatid ni Haring Poseidon, ang mangkukulam sa karagatan na si Vega. Dati siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Poseidon. Ngunit dahil gumawa siya ng masasamang bagay, napalayas siya mula sa magandang kaharian ng karagatan. Dumating na ang araw!
ang anak na babae ni Haring Poseidon at ang tao. Magpapadala ako ng kulog at bagyo at kidlat, mga alon upang itumba ang barko at ilubog ang prinsipe. Dahil sa sumpa ng mangkukulam ng karagatan, sinira ng mga alon ang barko ng prinsipe. Naku! Lumulubog ang barko! Kailangan natin sila tulungan! Sumisid si Arya sa mga alon. Lumangoy siya sa mga labi ng lumulubog na barko hanggang sa pinakailalim ng dagat. Nakita niya ang plauta ng prinsipe at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe, kinuha niya ang kamay nito at lumangoy ng mabilis patungo sa kalupaan. Gising! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting bumalik ang diwa ng prinsipe. Di niya akalain na nabuhay siya. Buhay ka! At makakakita ng isang magandang sirena sa tabi niya. Nakarinig si Arya ng tahol ng aso at napagtanto niya na nasa lupa siya at mabilis na bumalik siya sa dagat. Ang hari at isang binibini ay naghahanap sa prinsipe. Umaasa sila na makita siya sa baybayin. Isang babae ang nagligtas sa akin, ama. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit parang narinig ko na ang tinig na yun. Samantala, nakabalik na si Arya sa kaharian ng karagatan. Hawak pa rin ang plauta ng prinsipe, di niya maalis sa isipan ang kagwapuhan nito. Hinahanap siya ng kanyang ama. At nang makita niya ang plauta, alam niyang nakarating sa ibabaw ng karagatan ang anak. Binalaan na kita, Arya. Hindi ka nakinig sa akin at lumabas ka pa rin ng kaharian. Dapat naghintay ka sa tamang panahon. Pero malamang nalunod ang prinsipe. Anong prinsipe? Iniwan mo ang proteksyon ng kaharian, Arya. Pinoprotektahan lang kita mula sa panganib. Magtiwala ka sa akin. Ipinagbabawal ko na lumabas ka ng kaharian ng karagatan. Galit na umalis si Haring Poseidon. Labis siyang nag-aalala tungkol sa puso ng kanyang anak na babae. Ngunit determinado pa rin si Arya na bumalik upang makitang muli ang prinsipe. Kaya nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Muli niyang iniwan ang kaharian ng kanyang ama upang hanapin ang masamang mangkukulam na si Vega. Ang 2 ulong ahas na gwardya ni Vega ay nagbabantay sa palasyo ng mangkukulam nang makita nito ang paparating na munting sirena. Vega, ang anak na babae ng hari ay nasa labas. Oras na para maghiganti ka sa hari. Alam kong mangyayari ito. Mayroon siyang mapangahas at rebeldeng puso. Papasukin mo siya. Medyo takot si Arya, ngunit nais talaga niyang makita ang prinsipe. Kaya lakas loob siyang hihingi ng tulong sa bruha. Pumayag si Vega na tumulong, ngunit humiling siya ng isang bagay na mahalaga sa munting sirena. Maghahanda ako ng isang mahiwagang gamot upang ikaw ay maging isang tao. Makakapaglakad ka sa lupa, ngunit bilang kapalit, kukunin ko ang iyong magandang boses. Ang boses ko? Pero kung wala akong boses, nagkibit balikat ang sirena at tinanggap ang masamang gamot. Dahil naging hangal siya sa pag-ibig, ang tanging nais ng puso niya ay umibig sa prinsipe. Tandaan mo, ang bisa ng mahiwagang gamot na yan ay hanggang 3 araw lang. Maliban kung mapapaibig mo ang prinsipe. Kung hindi, magbabalik ka sa pagiging sirena at hindi mo na maaalala ang iyong prinsipe o ang iyong ama kailanman. Sobrang hangal ni Arya at ininom pa rin ang gamot ng mahika. Pagkatapos ay lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng dagat. At nang malapit na siya, ang kanyang buntot ay nagsimulang maglaho at napalitan ito ng mga paa ng tao. Nakita ito ni Dolphin Dolphy, kaya agad niyang tinulungan ang kaibigan. Arya, ngayon ka palang magkakaroon ng mga paa. Mag-iingat ka.
nakarating ang munting sirena sa baybayin sa tulong ni Dolphin Dolphy. Naroon na si Prinsipe Edward. Hinahanap ang babae na nagligtas sa kanya. Ikaw! Parang pamilyar ka. Nagkakilala na ba tayo dati? Pero walang boses si Arya, kaya tumango lang siya at ibinalik ang plauta sa prinsipe. Oo. Oo, nagkita na tayo. Di ba ikaw yung babae na nagligtas sa akin sa pagkalunod? At ang tinig na narinig ko habang tumutugtog ako ng plauta sa barko. Ano ang pangalan mo? Sinubukan ni Arya na sumagot at magpaliwanag, Oh, hindi ka nakakapagsalita? ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Kaya naisip ng prinsipe na baka ibang babae yun. Dahil ang babae na naaalala niya ay may magandang tinig. Gayunpaman, nais niyang tulungan ang desperadong babae na ito, kaya sinama niya sa kanyang palasyo. Sa kastilyo ng lupain na yun, naghahanda ang ama ng prinsipe para sa kasal ng kanyang anak sa isang binibini. Tumatanaw lang si Arya mula sa malayo, malungkot na hindi niya mapapakasalan ang prinsipe. Lumipas ang mga araw na hindi man lang niya nakausap ang prinsipe. Alam ni Arya na mawawala na ang bisa ng Mahika at mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Iniisip ni Arya na imposible na mapaibig niya ang prinsipe dahil wala na ang kanyang boses. At dumating na ang ikatlong araw. Malungkot na malungkot si Arya. Ngunit sa sandaling yon, may isang di inaasahan ang nangyari. Ang kanyang mga kapatid na sirena ay lumabas sa dagat at pati na rin ang kanyang lola. Mahal kong apo, napunta kami upang iligtas ka at upang sirain ang masamang sumpa ng bruha. Pagkatapos ay tumaas ang tubig at mula sa higanting alon ay lumabas ang ama ni Arya, si Haring Poseidon. Arya, aking magandang anak. Napunta ka sa mismong panganib na nais kong maprotektahan ka. Sinagip ko ang iyong tinig at sinilid ko sa kabibing ito. Sinira ko ang sumpa ng bruha upang maibalik sa iyo ang boses mo. Sana ay lagi mo kaming alalahanin. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola. At nasira ang sumpa. Bumalik ang boses kay Arya. Ang boses ko! Salamat sa aking mahal na pamilya. Mahal na mahal ko kayo! Hindi! Mabilis na hinatid ni Whale Willie ang munting sirena sa barko ng prinsipe. Malapit nang ikasal ang prinsipe at isang prinsesa mula sa ibang kaharian. Ngunit biglang may narinig ang prinsipe at napatigil siya. Ito ang magandang tinig ni Arya. Matapos makita si Arya na nakasakay sa balyena, tumalon si Prinsipe Edward sa dagat upang kausapin siya. Ikaw nga! Sabi ko na nga ba, ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Arya. Hindi na tinuloy ni Prinsipe Edward ang pagpapakasal at nakipagkasundo siya sa kaharian ni Haring Poseidon. Si Arya ang kauna-unahang sirena na natutong manirahan sa lupa bilang isang tao at bilang isang sirena sa dagat. Sa kalaunan, siya at si Prinsipe Edward ay naging magkaibigan. Kinasal sila at namuhay ng maligaya. Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ang kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay.
Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintoang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin. Kaya sumang-ayon siya. At ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kaniyang tahanan. Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintoang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon. Maliban lang kung bibisitahin siya ni Camila. Kapag bumibisita si Camila, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintoang buhok. Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camila upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas at lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka, hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon, napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, Na
agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camila, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camila yun ah. Ang mangkukulam? Anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camila. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hirap naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang, narinig ko lang iyong magandang tinig at nais ko makita kung ano ang pakay ng mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba mo ba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camila. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camila hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camila ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito pupwede! Dahil naputol na ang buhok! Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto! Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinuwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kaniyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan,
at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camilla na naiwan sa tore ng walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel. Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto.